Biyaan niya na. There's a series of temples or houses nga itong pag-isutan. No? Kana siya gibiyaan, kung nga po siya templo nga, gisaara na gid niya nga, huyan na gid niya forever. So, ato na siya but the whole idea of this message is all about obedience. Nayon sa istorya na kuan ganan. Ang tao daw pwede makapuyo kung may mga hugaw-hugaw sa balay, pero ang Ginoo dili. Sama daw ani balay tulog o kana. Mga na daw tao makakaya nga na kanding, no? Malibag sa kaya kanding, tungkol kay napangga na yung kanding, ang tuson na yung bakos kanding, ihi, taib, ang sa kanding. Bisa kasong at ito, makwarto man na basa dapit ang isa, hindi pa unlan pa. No? Doon yung mga tao nga, makaya nila. Yun anak. Na kung isa ka boarding house daw nga, dapat kang boarding house, yun ang barn na asto nga. Nali ang kanding buhig-buhig, may taong lain maabangan sa mga estudyante. So ang tuso na lang hindi nga bahok kayo ang ilang boarding house. Pero kaya niya po nila pagpuyo. Hantong human nila iskulilan. Ang tao makakaya pupuyo bisag hugaw ang balay di God never. Biyaan sa Diyos ang balay ng hugaw. Dili siya ganahan pupuyo sa templo nga hugaw. Mo na atong makita throughout this message, no? Tanaw na to nga naay upat ka mga may na puloy-anan o temples or houses nga makita nimo nga ang Dios gid ganahan o sa kahugaw nga balay o templo iya di ay biyaan. Okay, so upat ka mga Padre. Una, the first temple of God is Adam. And the second temple of God is the tabernacle. And the third temple of God is Jesus Christ. And the fourth temple of God is the believers. So, ato ni ko sa usahon. Kung makita niyo mo diha, gusto bide sa Diyos nga pilion sa mga magtutuo ang pagtuman kaniya. Wala giti option, no? Mo na yung kanta nga nagihimo ang kanta na trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus is to trust and obey. Wala ito dito option. Kaya kung mo disobey ka, you're undisciplined. No? Luwas ka, anak ka sa Diyos, but you're undisciplined, your life here is like hell. No? Dili ka ma-imperno. Pero yung kinabuhi, dili mo na naka sa imperno. Because you are undisciplined. Mo nang wala option nga mo dapat ang pinakapiliin din sa kamagtotoo is to obey. So now na itong isgot, giingon nato nga the first temple of God is Adam. Okay. So, magbalik-balik ng upat na words sa atong mensahe. Kung gitawag ko design, desecrated, desolated, and destruction. No? Magbalik-balik sa matag punto nato. Si Adam, ang design anak niya, tepuyan man na siya sa Diyos. Gihimo siya asagitan sa yuta, no? According sa itong verse, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Subot ingnon, ang design ang paghimo sa Ginoo, ang lawas gikan sa yuta, then butangan niya of soul and then spirit. It is a reflection of God's kanang iyang pagkaditi, no? Sa iyang pagkadiyos, because it is a Trinity. No? Trinity. Na ay lawas, na ay soul, ug na ay spirito. Ang tao nga iyang gihimong temple o iyang gihimong iyang sudlan. Mao na ang first temple nga gihimo sa Ginoo
design gikan sa yuta. Di naa ang lawas, naa ang kalag, naa ang espiritu. Then, ingani man na, kining lawas nato gitawag na siya og the outer part. Unya ang atong soul man gitawag og the inner part. And the spirit is the innermost part. So karon nahitabo nga si Adan ni supa. No, ang word nga kanang desecration sa Bisaya na siya na ugawan, no, napasipalaan ang balay nga gihimo sa Dios. Kay lipuyo siya dito through the Holy Spirit, musunod mo fellowship sa Spirit. Amo na ang lawas sa tao is the house of God. Matong gihimo niya si Adan nga iyang puy-an. Karon kay nahugawan na pasipalaan tungod kina siya sugo nga gisupak. Ang sugo nga gisupak mao to'y nakapahugaw sa balay nga gipuy-an sa Dios. Then ang tawag niya na is na hugaw. Unsa may atong istoryahan ganina, dili mo puyo ang Dios sa hugaw nga templo. Design gikan sa yuta, gipurma sa Ginoo, ug naay lawas, naay kalag na espiritu. Kaya atong kalag mo man ang soul, mind, and emotion. That is our soul. Karong pagsupak na ni ana, nahugaw. Pagkahugaw ana, mo na'y declaration nga napatay. Napatay kay nga naman wala na'y connection ng spirit ngadto sa Holy Spirit. So, patay ang pasabot. Ang mukuman sa maong lawas, maotong sikan nga innermost and the inner. Innermost, ang inner ana is the soul. That's why ang mga taong walay relasyon sa Dios, ang mukuman ni ana is their soul. Magkinabuhi sila according to their will, according to their mind, according to their emotion. Without God, ang magpasabot. Manayon si Jesus, pasigdiing mga patay, nagalubong sa ilang magaling mga patay. Pagpasabot mga taong buhi, nga wala makontrol sa Holy Spirit. So, wala kang adan na hitabo, no? Na desecrated, bari na pasipalaan, nahugaw, then ang Diyos, mubiyak ang itawag na ito, himuon niyang awaaw ang mahong dapit. Kung Eden, hawa ka mo. Hawa mo. Ipahawa niya. Idisulit niya. Pahawa o biyaan niya. Kumato na ito, gipalay. Then after that, isunod ang destruction. Destruction, namatay sila. Pero nidagan pa o 900 years. Pagkulang edad ni Adan sa Biblia is 930. No? Man edad ni Adan, bago namatay si Adan is 930. So, nagpasabot katong nakasala na siya, nidagan pa o nga nakadugaya bago ang gitawag og destruction. Ang tawag na is patay. No? So, kining first temple sa Ginoo, iyan gibiyaan tungod sa usar kabutang disobedience. Kay ang Dios dili mo puyo sa balay nga hugaw. Okay, second thing, katong akong giingon nga the second temple of God na buot niyang kuyan is the tabernacle. Ang tabernacle is a representation of His Trinity gihapon. Nga naman, ang order niya kang Moses na maghimo og tabernacle, mao na siya. So ang verse ako na nasa kuan, nasa Hebrew, i-express diha ang plastada sa kuan, tabernacle. A tabernacle was a set up and express room where the lamps and the table with the consecrated bread
this was called the holy place. Behind the second curtain was the room called the most holy place. So, ang matusabot niya na, ang paghimo sa tabernacle, tulog ihapon na ka-part. Una is the outer part, and the second is the inner part, and the innermost part, murag tao ihapon. Now, kung ang tao na ay lawas, outer part, then na ay inner part, ang kalat, kung yun ay innermost part, is spirito. So, ang pag-form sa tabernacle, kaya inong ba niya, maghipong balay sa Ginoo. Di ba? Pero daan na nag-warning ang Ginoo, ngayon mo ang kunin yung balay, nga ang ato gani tumbanan, yuta mo gani. Di ka ito pag Acts gani na, ito itong gibasa. Ito itong Acts chapter 7 verse 49. Yung pa niya, ang langit mo ay akong trono, kung ang yuta mo ay tumbanan sa akong natiil, unsang balaya na inyong tukuron alang ako, nag-ingon ang Ginoo. O unsa ang dapit nga akong pamuwalyanan. Kini, quotation ni Kuan, quotation ni Esteban bago siya dibato. No? Si Esteban, bato naman. Kunya, nitubag siya sa katong bato ay sa iya. Uban, nag-recite siya og pulong sa Ginoo. Kung sa saya mga dikot, mauni, o girecord na ni Lucas. Si Lucas na rin sa buhat. Girecord niya na, uban nag-ingon ni Esteban, ang langit maway akong trono o ang yuta maway tumbanan sa akong atiil. Unsang balaya ang inyong tukuron alang kanako, nag-ingon ang Ginoo, kung unsa nga dapit ang akong kapahulayan. O pasabot, dili literal nga maghimo ka og timpol, maghimo kang balay, mupuyo ko diha. Kaya yan ay mga series of houses nga mao ning ikaduha ang templo nga nag-reflect sa iyang pagkat Trinidad. God is the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Ang tao gihimo niya mao gyapon tulog, body, soul, and spirit. Ug ang tabernacle niya ang ipahimo mao gyapon na outer court, na inner court, and na innermost court. Kung design, so na mga design anak. Mao na porma, mao na mga kahoy nga ibutang, mao na nana sa Exodus do, gidetalye din sa Ginoo. Ang pangutana, halos aman ni na desecrated, halos na pasipalaan. Nga nung ang Diyos wala na magparamdam sa ilang for how many years. Tungkol kay ang bisa sa Ginoo nga mupuyo ko diha, ilang gihugaw-hugawan. Pila ka tuig nga gihugaw-hugawan. Halos na nabisto. Nabisto na katong isunod si Jesus sa gipangyabo niya itong mga lamisa. Ako bantay mo ato. Ngayaw-yaw siya nga inig, balay, alam po anan, diinig, tayo sa katulisan ng pawapan. Yaw-yaw siya nga, basta taanat sa Biblia. Bot ipasabot, mga na to ang revelation sa how many years sila na dihimo niya sa templo. It was desecrated, nahugawan, pasipalaan na dahil maayo ang templo. Mao dahil na gitawag kong silent years nga ang Ginoo wala namang paramdam sa iyo. Nagparamdam ba ang sa iyo karon? Gahapon? May agi mga tuig? Bahin wala ba yan? Basin kong ang atong lawas, ang parihan sa templo, nga dagay mga gitabuang mga salat, dugay na kayo, yung motor kalit. Kung naging, huy, masakit magkaan ng langit sa kanser. Mandi-epit yung dugaing tumagutakong sigarilyo. Wala sa kabalo, pagkalang cancer na. For how many years na ikaw sigarilyo? Mga 30 na katuhi. Lalo yung mga 30 na katuhi, sumigarilyo ka, tapos na hibalukan, nagkalang cancer na. Kung nga naman, sakit mga cirrhosis, may inom na ikaw. Oo, hindi. Mga 20 na katuhi siya, sige itong inom. Oo, tarong para na yan. Ingay yung ito kay Jesus, di pang yapon niya, di pang berlagis niya. Nag-inom nga. Masuko na yung gat ng Ginoo. Suko ang Ginoo, balaan niya kasuko. Iyon siya lang inyong gitaguan ng mga tulisan diri, mga kawatan diri. Kasi sunod anak, no, nanay design, nanay secreted dissolution na. No, katulang, wala ka na yung Ginoo sa ita, na naghilom na ang Diyos. After that destruction, in AD 70,
giguba na sa Dios, no? Dili na nga nagkurma katunag yung bakal gid. Kana mao man ang tabernacle, katong temple lagi niya ni Solomon nga nindot na gid kay na mga gold. Gipangtunaw sa mga Romano AD 70. Ang tawag na destroy, destruction. Because of disobedience gihapon. So yan ang Diyos, no? Nga pahimo siya o problema si Adan, yung puyan niya isupak si Adan. So kung usupak na ang tao, magpasabot niya na ang nag-govern sa iya is the soul, mind, emotion, and will. Nag-govern ni Ingon nga, uy makabuot na ko! Ako ni pinapuhi! Uy makabuot niya. Pero lahi man ang matiswaron, kung kabuot sa Diyos, mana mata. So lagi mga suti gaya ni Ingon nga, sinumpot ako! Ako ni pinapuhi! It means their soul. Mao na nag-govern nila. Patay na, no? Wala yung spirit niya nga nakunik sa Holy Spirit. Nga mauntay mo agad sa Diyos. Gawag ko sa Ginoo. Bato kong Manila. Ay, nag-adto kong Manila. Walang po na ako! Ginoo po ganun mo. Kaya si Manila. Ato kong Manila. Nga naman. Nagkampo na ka. Nagkampo na sa Ginoo. Tuod ko. Sige, magkampo sa ako. Ay! Baka nindot tayo ng anak ay naigiagad. Hindi yung tao nga di mo pungan. Kaya iya yung ginabuhi ni. Ilahat na wala agad. Ang nag-govern na is ang talag niya. Yung mga unbeliever, nag-govern na ang talag nila. Hindi man ang espiritu sa Ginoo kay patay na. So mo ning tabernacle nito po sa ilaha. Ibiyaan sa Ginoo. Pakaramdam ang Ginoo. Hantod gialaw sa Ginoo og destruction na destroy sila in AD 70. Giguba sa mga Romano. Ipangtunaw itong mga gusto. Ipangdala dito sa mong kadato ang mga Romano. Yung mga balaan ba itong mga butang. Wala na ang Diyos mong pakialam. Gialaw niya ma-destroy. Parang sa'yo makita tayong mga Kristohano, ingat na grabe Ginoo, matukoy ito na. Apil mo sa aksidente, napikas pa rin, yung pastor sa napikas ng paa, aksidente. So, at ako walang pinabuhi ito, gano'n sa niya ang Diyos. Anong gialaw sa Ginoo nga nakalingig ng kamatayan. So, sa Diyos na, wala na, hindi na pagpatayin siya, bubiya siya sa pugaw ng banay. The third one. The third temple of God is Jesus Christ. Si Jesus, tanaw niya siyang guguling mo, siya templo sa Diyos. A perfect house of God. Si Jesus is a perfect temple of God. The house of God. Wala makasabutan ang mga Israelites. So katong gawain siya, diba din si Jesus, ano yun yung templo? Jesus answered them, destroy this temple, and I will raise it again in 3 days. They replied, it has taken 46 years to build this temple, and you're going to raise it in 3 days? 46 ni katuig, gihimo. Imo ra ning pabargon og tulo ka adlaw. Wa sila makasinabot. Diba? Tungod kay ko sabot ni Jesus, kining akong lawas is a temple of God. Patya ni, gubani, buhi kong kini in 3 days. Wa sila makasinabot. Dahil tingting ang naminaw, kung si Jesus ay muna-muna, siya lawas is a perfect temple of God. Lumiingong ka, pastor, perfect temple of God. Kunya ka nang napatay mo. Tubago na ni Isaiah mga igsoon. Napatay siya tungod sa atong mga sala. Gibunog siya tungod sa atong mga sala. Ang buting mo, gisalok ni Jesus ang atong mga sala. Ug mao'y nakapahugaw sa iyang perfect nga lawas ang atong mga sala. Design kay Jesus, virgin birth. Virgin birth. Pero nahugaw ka ng
perfect temple sa Ginoo, ingon si Isaias tungod sa atong mga sala. Gidagmanan siya, gibunog siya tungod sa atong mga sala. Inya after nga nahugawan ka ng lawas, gibiyaan na sa Ginoo, ang gitawag dissolution. Gibiyaan sa Diyos, ug mituaw siya, my God, why have you forsaken me? Masakit anak ko na. Pero, narumitan mo na, tungod na sa atong mga sala. Yes, ang palag na ingon siya, patya ninyo, bunuban ninyo, I will risk it in 3 days. Tinuod yun. Pagabot sa destroyed niya siya, blessed siya, pero in 3 days, nabuhi siya. Pero before siya namatay, di ba nga siya gituaw? Iningon siya, it is finished. Sabuting nun, ang iyang pagka-redeemer, ang iyang pagka-savior, ang iyang pagpaningkamot para mahilo ang believer, para puyan niya o dili na niya balyaan hantod sa hantod. Is finished. Human niya nga mission. Sumara nga, ang usa ka perfect house of God, perfect temple of God, and the body of Jesus Christ, na yung sacrificial offering para sa mga magtutuo. Magtutuo ra kay way nabot ng mga magtutuo. Sigurado man gyud. Atong gipagbalik-balik sa mga bata kaya na John 3:16. Mo explain na anong para lagi sa mga magtutuo. Kung sa may dagot nimo kung magtutuo. Mananay yung sacrificial yang ginabuhi para niadtong mga magtutuo. Si mo na ang itawag na ito perfect temple, perfect house of God, pero naging sinatig yapon sa desecrated, napasipalaan, sinatig yapon sa desolated, katong ito siya, Diyos ko, nanong bibiyaan mo ako. Kinakasinatig yapon sa destruction, death. Pero wala ginaingon, ang Diyos, imong patyon, mabuhi niya mo ito. Diyos, no? Matay siya, pero katong iyang pagkatao, pero iya ramang inisubot, naman siya diya. Kanya, apel ang panagna, because it is a part of pagtubos niya sa kalimutan, niya in 3 days, nabuhi. And Jesus is a picture of a perfect temple, a perfect house of God. So, alita sa ika-4, no? Muna yung katapusan na ito, yung isbutan na ito. Hindi ika-4, muna yung kitawag, the fourth temple of God is believers. Natay text nila, no? Kanang sa 1 Corinthians 9, ay, nanay verse 3 ba? Verse 3, verse 6. Ano na? Ha? Si Biboy Batulong rin yung manigay ko. Okay. Verse 6 na siya. So, verse 6 na daw. Paano yung take verse 6? Verse 6. Ay, chapter 6, verse 19 to 20. Wala pa kamo nga sayo nga ang inyong lawas tingko sa Diyos. Kita. So, hindi pa na yung kumakura, no? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. We will both for a price. Therefore, honor God in your bodies. Nung gipalit na, naibalota kung saan ang price. No? Dugo ni Jesus. Ang presyo anang atong lawas niya gipalit. And Ephesians chapter 2, 21-22. In Him and all buildings joined together and rest to become a holy temple in the Lord. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So mo na ay nga, templo kita, tungod kay ang Diyos Espiritu, musulod siya diya sa imong inner most part.
of your being. Deliver outer part, body, and the inner part is your soul, will, emotion, and mind. And the innermost part is the Holy Spirit. It's your spirit who fellowship sa Holy Spirit nga mahitabo when we receive Jesus Christ. At that time, gideklara nga mupuyo siya in the last a dwelling in which God lives by His Spirit. So muna sa una, sa Old Testament, ang Diyos nakita ni Moses nagdilaab dito sa binit. So, na-distance, di ba? Nakita. Kaya ang sunod na istorya, ang Diyos nagauban kanila. Okay po. Puro maayo. Nakita ng Diyos, naihan. Naguban ang Diyos, maayo. Pero ang pinaka-the best, ang Diyos nagpuyo sa sulod niyo. Managing ang revelation sa Ginoo diya sa tao is complete. Kung sa una nakita, din nagauban kang David, o nagauban kang Nehemiah, nagauban every person nga gigamit sa Ginoo sa una iyang giubanan. Asa may priest? Nipuyo sa lawas sa believer. Wala mga isang masabtan niyo mo yung mensahe. Wala tayong option but to obey. If you want to disobey, then you are saved. You are part of God's. Ikaw, timplo, gipuyan sa Espiritu. Mayroon ka luwas po, anak sa Ginoo. Ituro ko na si Jesus ang Ginoo. Okay, you are saved. Pero kung mag-disobey ka man, iyang i-apply ang Hebrews chapter 5 verse 12 ba na? Chapter 12 verse 5. No? Nga iyang disiplinahon ang iyang mga anak. Mga anak nga iyang gihigugma. Mo na gusto kang kinabuhi nga malipayon dinhi, wa bagay ka maabot sa langit. Decide to obey. Wala kang mapilian. Mo disobey ka, disiplinahon ka. Oh, Hebrehanon 12 5 sa size, basahan natin. O nakalimot ba kamo sa tambag nga nagsampit kaninyong ingon ng mga anak? Anak ko, ayaw ibaliwala ang pagpantun sa Ginoo kanimo. Mga linuwas niya. For the believer, for those person na ingon luwas, ay kung sa tong anganin, kaya di para sa ila. Para ni sa katong mingon nga, sure na sure. Katong yung mga hambukiro, mga tao nga luwas sa lugar, no? Para ni sa katong mingon nga sure. No? Kaya di ito ma-imperno na. Wala kay puruhan nga ma-imperno. Ang imo diri, kaya nag-disobey ka, no? Kaya disobey ka sa Ginoo. Iyang i-implementar nasa yung authority nga disiplinahon ka, kaya pwede ka na buy-buyon. Di palit ka sa dugo sa akong bugtong anak. Unya kang di man ka mo-obey. No? Mamatay ka karundan, maluwas man ka. Pero, dadala ka sa akong pangalan, disiplinahon ka. Sigurado na naman, o nakalimot ba ka mo sa tambag na nagsampit ka rin yung ingon ng mga anak? Anak ko, ayaw ibaliwala ang pagpantong sa Ginoo kanimo. Ayaw kaluya sa diha nga badlong niya ikaw. Kaya ang Ginoo nagpantong kaniya sa iyang higugma ug naglatos sa matag anak nga iyang gipunggan. What ay mahiro? Kamatuoran niya. Muna nga, ngayong pagtunog maayo, ang mga anak sa Diyos, ang mga tao may luwas na iya to sa Ginoo to kay Jesus, what ay anay piliyon is to obey. Yung pastor nga naman daghan mga tigulang na sa iglesia nga mga paano mo sa batasan matugas mati sa una magdebate sila dito mga abogado pa
Yung pagbubot ng mga bagong taon, pagtutong mga karaan, kasi mga sigulang namin ang nga, mas nakamakot batahan. Pero pinatapulan, nakamatay. Wala, di ba naman yung ma-impirno sila? Pero, puro ang Diyos ba? Manihigig siya. Wala, dati makaingon nga, Lord, paiguan na, ako, magpatuyaw sa akong kinabuhi ron. Siniligon, ang Ginoo mo. Balik ka sa design, desecrated, dissolution, destruction. I-apply din as Ginoo. According to this 4 temples, 4 houses nga gisgutan nato. Masabot nimo nga ang Dios dili gud siya pupuyo sa hugaw o balay. Pero nga naman, nagisaaran man niya ang believer nga ako makiuban kaninyo, mupuyo sa sulod ninyo, banana sa John 14:21. Memorize ko sa una, amot ka karon. John 14:21. Whoever has my command and obeys them is the one who loves me, will be loved by my Father, and I to love him, and show myself to him. Lubutin nun, nga si Jesus, sa sige mong sunod sa iya, sige mong tuman sa iya, iyo siya ang guman at kumahana sa imo, ug ako magpaila sa imo. Hangtod nga, you're a nice person na. No? So mga igsoon, para nako, desisyon nila nga mo si Ginoo. Ayaw sige grisol sa Dios. Ayaw sige sumpaki mo simba ba ko dili, mo simba ba ko dili. Inga na, mo simba gid ko. Ana yun. No? Musugod ba ko aning pa may bunuhaton sa Ginoo mo. Ay, bunuhaton sa Ginoo. Ana mi dapat ang desisyon. Kay kita luoy ba? Sa atong tanaw. Luoy ta. Nga naman, disiplina ako magiging niya. So, parang desisyon na nato, marang natay nga parang pahinumdum, paligo na wala. Umaya ko sa pahinumdum. Kung kini nga mensahe, makatandong sa kasing-kasing nato, desisyon ni. Ngawa, mamatay mapilian good. Bita mo obey. Mura kag gisipa nimo ang daro ba? Anong daro bitaw? Na hait ba ang daro? Pero si Pao ni mo, ikaw rin masama. Iba nung katong na-convert si Juan, si Pablo. Budi mo na gisultis Ginoo sa iya. Na ito, Pablo, mura gisipa niya mong daro. Na ang daro kay hait ba anak? Kita rin masama. He is God. Kita pwede mo rin sa iya. So, pili ang movie. Gusto mo happy living, peaceful life, di ba? So without obedience, you will never experience heaven and earth. Isaan na Jesus, ako miani, nasa prayer mo na, Our Father, which is in heaven, hallowed be thy kingdom come, on earth as it is in heaven. So both England, it is possible na ma-enjoy niyo na daw langit na kinabuhi while you're living sa kalibutan, sa nagahulat sa actual heaven. When we choose obedience sa bisan usa. Lord, mubi ko. Kaya nakunta, kaya nga mensahe publish atong panungduman nga kung naman tayo desisyonan sa kinabuhi. Desisyon ni na maubig ito sa Ginoo. And I know, mutahan natin si Sugos Ginoo, nagbumula siguro tayo sa mga information about the Great Commission, the greatest love of God, the greatest commandments. Manindog ta, and let us pray.